Hindi ko alam kung gaano kadelikado ang lugar na yon. Kapag may gumagawa nito ng mali, napapahamak sila. Ngayon, alam ko na. Maraming tao ang nawawala. Medyo nakakatakot ito, parang Bermuda Triangle. May nangyayari sa Big Island. Sobrang daming tao ang basta na lang nawawala na parang bula. 2 araw bago siya nawala, pinagtulungan at tinangkang sakalin si Shanice. Nawala ang kanyang sleeping bag. Parang kinuha siya sa kalagitnaan ng gabi. Grabe to. Basta na lang nawawala ang mga tao na parang bula. Bilang isang taong nakatira sa isla na ito, naniniwala kang may masamang nangyayari sa mga tao. Ang lala, tinatanggap ka o nilalamon ka ng buhay. Minsan, may kinukuha ang isla bilang sakripisyo. Haling ko na bumayag si Mami. Sige, sige. Ibigay mo sa akin ang tolo sa kamalig. Anong nangyari? Bigla siyang nawala. Ito ang Law and Crime Investigates. Parang imposibleng ang isang isla, isang piraso ng lupa ay makatawag ng mga tao. Pero sa kung anong paraan, nagagawa ito ng isla ng Hawaii. Matatagpuan sa pinakadulo ng mga isla ng Hawaii sa ibaba ng Maui, ang Big Island, gaya ng tawag dito, ay malawak at hiwalay. At iyan ang dahilan kung bakit tinatawag nito ang mga tao. Tinatawag sila papunta sa mga nakamamanghang bundok nito, nakahahali ng mga maulang gubat at sa mga nagbabantang bulkan nito. Dahil sa ganda nito, iniisip ng tao na walang masama rito. Itinago ng malaking isla ang lihim nito, ang lihim ng mga nawawalang tao hanggang ngayon. Kaya madalas niyang suotin ito. Palaging suot niya ang tigre na kwintas at lagi ring may espadang nilalagay sa tabi ng kama ko. Kami ito nung naglalaro ng football. Siyam na siyam ako. 96, aliw na aliw ang tatay ko ron. Kambal yun, kambal kami nun. Ito ang unang beses ko mag-isa. Pakiramdam ko, kalahati lang ako. Ayoko na sa sarili kong kaarawan dahil magkasama naming sineselebrate, kaya sa tingin ko, pinatay siya. Baka palutang-lutang siya sa dagat o nakalibing na lang kung saan, nabubulok na at walang nakakaalam o nagmamahal sa kanya. Thanks so much. Si Kelly Gravitt ay isa sa halos 100 katao na nawala mula sa Big Island ng Hawaii sa nakalipas na 5 taon. Iyan ay halos 1 tao bawat 2 hanggang 3 linggo. Hindi pa tiyak ng pulisya kung ano talaga ang nangyari sa alinman sa mga nawawalang tao na ito. Wala na lang sila. Itinigil ng departamente ang karamihan sa kanilang mga investigasyon tungkol sa mga nawawalang tao dahil sa kakulangan ng mga lead. Kaya't may 100 pamilya, daan-daang tao kung susumahin ang hindi alam kung ano nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Talagang nakakagulat kapag iniisip mo ito. Gusto naming makakuha ng mas detalyadong impormasyon mula sa kagawaran ng pulisya ng Hawaii, ngunit tumanggi silang makipagtulungan. Sa investigasyon, maririnig mo ang ilang kwento ng mga nawawala. Marami sa mga kwentong yon ay nagsimula tulad ng kay Kelly Gravitt. Mga tao mula mainland pumupunta sa Big Island para maghanap ng katahimikan at pagtakas. Kaya na-deploy siya sa Afghanistan nung siya ay 20 taong gulang pa lamang noon. At noong Pebrero 2, 2010 sila ay tinama ng IED at lahat ng kasama niya ay namatay maliban kay Kelly. At siya ay inilibad papuntang FOB Lagman na kalahati ng kanyang binti ay wala na. May shrapnel sa kanyang muka at shrapnel din sa kanyang braso. Traumatic brain injury siya. Sinabi sa akin ng isang siruhano, sasabihin ko lang sa'yo, hindi maganda ang lagay niya. Sa tingin ko, hindi siya makakaligtas. At pumunta kami sa Walter Reed at marami kaming pinagdaanan gamutan dun sa Walter Reed. Ginawa rin siya ng Purple Heart. Inabot ng ilang taon bago muling tumubo ang balat. Nakatira kami sa bandang itaas ng ilog dito sa estado ng Oregon.
At noong Setyembre 8, 2020, tinamaan kami ng isang malaking sunog sa kagubatan. May nakatayong fireplace sa bakuran ko. Nasunog ang 500 at 17 na bahay at nawala lahat ng aming pag-aari. 5 buwan pagkatapos noon, pumanaw ang asawa ko. At ngayon, nawala na talaga lahat sa amin. Nag-decision si Kelly na gusto niyang lumipat sa Hawaii. May kaibigan siyang lilipat din doon, kaya naisip niyang magandang lugar yon para maghilom at maghanap ng kapayapaan. At sa simula, natagpuan ni Kelly iyon sa Big Island, sa isang lugar na tinatawag na Pahoa. Dito, madalas pumunta ang mga tao kapag nagsisimula ng bagong buhay sa Big Island. Pero, hindi ito ligtas na lugar. Maraming droga, nakawan at mga pagnanakaw ng bahay dito. Ang downtown Pahoa ay may iilang palaboy at lasingkero. Wala nang ibang mapupuntahan. Napakaliit lang yan kumpara sa totoong nangyayari sa downtown Pahoa. Hindi ito ligtas. Matapos suriin ang pampublikong tala ng pulisya, may lumitaw na pattern. Sa Siyam Napot, 3 kaso ng pagkawala na sinubaybayan namin mula sa nakaraang 5 taon, karamihan sa mga tao ay huling nakita sa 3 lugar, Hilo, Kailua-Kona at Pahoa. Hindi rin ito nagkataon lang dahil ang mga lugar na yon ay kabilang sa may pinakamataas na krimen sa isla. Gayunpaman, sinabi ng ama ni Kelly, si Jeff Gravitt Sr., na mahal ni Kelly ang Big Island. Mahilig siya sa tie-dye. Mahilig siya sa Sunday Funday, lalo na sa drunk circles. Mahilig siya sa natural na gamot. Gusto niya makapitas ng prutas at makakaya ng pagkain galing mismo sa lupa. Kahit anong pilit ni Kelly Gravitt na maging lokal, hindi niya magawa dahil hindi siya doon ipinanganak. Isa siyang dayuhan. Hindi madali maging dayuhan sa Big Island. Tinatawag ng mga lokal na howlies ang mga taong gaya ni Kelly. Naharas siya nang lumipat doon. Sa palagay ko, tinrato nila ang kapatid ko na parang mananakop. May dumukot sa kanya at biniyag siya ng mga 36 na oras. At siya, nakatakas siya. Napaniwala niya yung dumukot na palayain siya. Inuusahan siya nagnakaw, pero hindi niya ito ginawa. Hindi niya kailangan magnakaw dahil may pension siya sa militar at pensyon mula sa Social Security. At hindi siya desperado sa pera. Lumipad siyang pauwi at nakitira sa bahay ko ng, 2 o 3 buwan, alam mo yon? At ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol dito. At pagkatapos ay sinabi niya na, alam mo, parang na-miss ko talaga ang Hawaii at ang mga taong nandoon. Tinawag namin sino mga tao niya. Kahit nangyari yon, napagpasyahan niyang hinahanap-hanap niya yon at gusto niyang bumalik. Sa totoo, napaniwala niya akong gusto ko rin pumunta. Kaya alam mo, nakatira siya sa Hawaii. Nakatira rin ako sa Hawaii. Nakatira ako noon sa isang 26 hektaryang Mamauke Tea Farm sa mga burol. Nagkikita kami tuwing weekend. Pupunta siya sa bahay ko para makituloy. Minsan ako naman ang pumupunta sa kanila. Nagkikita kami sa tindahan at palagi ko siyang nakikita. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Hindi lang kami mag-ama, parang magkapatid din kami. Hindi kasama ni Kelly ang ama niya. Pinili niyang manirahan sa isang off-grid na komunidad na tinatawag na Cinderland. Ipinagmamalaki ng Cinderland na isa itong eco-village na nakatuon sa pagpapanatili, pagmumuni-muni, edukasyon at pagkakaisa. Pinili niyang samahan ang mga nahihirapan at naghahanap ng pamilya at naakit siya ng Rainbow Family. At wala siyang kakayahan na makita na hindi tunay ang mga taong iyon. Kulto yon, tingin ko. Hindi lang iyon opinyon niya. Noong 2017, itinampok ng CNN ang Cinderland sa dokumentaro tungkol sa mga kultong naniniwala sa katapusan ng mundo. Tinawag ng leader ang sarili niyang Jesus at tila Mesiyas para sa mga tao roon. Madaling makahanap ng mga kwento ng dumanoy krimen sa Cinderland online, ngunit halos hindi kumikilos ang lokal na pulis. Kahit illegal at walang permit ang Cinderland, hindi ito isinara ng lokal na pulis hanggang ginawa namin ang investigasyon. Noong Taglagas, 2025 binuwag ng pulis ang komunidad at pinagmulta ang may-ari dahil walang tamang permit. Maaring palaging nag-operate ang Cinderland ng parang hiwalay sa iba, pero meron pa rin itong sariling mga patakaran at nilabag ni Kelly ang isa sa mga iyon.
Noong Disyembre 2025 buwan bago mawala si Kelly, inakusahan siya ng mga tao sa Cinderland na aksidenteng nagsimula ng sunog nang makatulog siya isang gabi. Alam mo ba, pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi tayo umalis dito nung isang gabi. Nang mawala siya, natuklasan ng pamilya ni Kelly sa Facebook ang mga video ng pagkompronta sa kanya sa Cinderland at ibinigay ito sa pulis. Alam mo ba paano mo nagawa yon, Cal? Ginamit mo ang langis ng lampara. Hindi, pero malamang na natumba mo ito. Ubus na ang kordon na yon, nabili mo na kasi. Hindi ko alam, sinunog mo ang baka. Napilitang tumakas si Kelly mula sa Cinderland matapos niyang sabihing tinakot siya ng mga residente. Ilang linggo matapos ang insidente, ni-record ng kaibigan ni Kelly na si Ponder ang video na ito ni Kelly kung saan inilarawan niya ang nangyari. Sabi ko nga, naisip kong maganda sigurong tanungin si Kel. Ano bang nangyari sa Cinderland, tol? Alam mo, pinapalis na nila ako at nagsimula na akong tipunin ang mga gamit ko. At siguro hindi ako mabilis sumalas, kaya nagsimula silang kumuha ng pala at kawayan. Hinabol-habol na nila ako. Nagkamali akong pumulot ng bagay para ipagtanggol ang sarili ko dahil natakot ako para sa buhay ko. At pagkatapos, mas naging agresibo sila sa akin, alam mo yun, parang tinutukan na nila ako ng mga sandata nila. Kaya sa uli, itinapon ko na lang yung hawak ko. Sabi ko, sige, alis na ako. Pakiusap, hayaan niyo na lang ako umalis ng maayos. Naglakad ako papunta sa kotse ko, sumakay ako, at umalis ako ng maayos. Sinusubukan kong makipag-ugnayan kay Haji para ipaalam sa kanya na, alam mo, kung may nagasto sila dahil dito, gusto kong bayaran yon. Gusto ko lang sabihin sa lahat, mahal ko kayong lahat. At natakot ako sa inyo. At pasensya na kung nakakaramdam kayo ng kung ano-anong emosyon. May katotohanan at ilusyon, nasa inyo kung ano ang paniniwalaan. Mukhang hindi pa handa ang mga taga Cinderland sa pag-move on. Nadiskubre ng pamilya niya ang nakakabahalang video sa Facebook at ipinadala ito sa pulis. Pasaway ka, sinunog mo pa account mo bago umalis. Tingnan mo, sinusunog ko ito. Sabi ko, babayaran kita next month. At gagawin ko. 300 yon. At nagpa siya kang mag-party. Aksidente lang yon. Ako ang magbabayad para dito. Matagal na kitang sinusubukan kontakin mga buwan na. Pero hindi mo ako makukontak kahit kailan. Ang video ay naipost mga isang buwan bago nawala si Kelly. Sa halos parehong panahon, Abril ng 2023, si Kelly Gravitt ay nasangkot na naman sa gulo. 10 oras ng gabi sa labas ng isang lokal na bar. Nakita ko ang isang minivan at 2 motorsiklo na huminto. At sinabi ko sa kaibigan ko na may masamang mangyayari. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at nagsimulang mag-record. Sinabihan ko siya na tumahimik na lang. Si Eric Meeker, isang lokal, ang nag-record ng pagtatalo. Naalala rin niya nung makita si Kelly na humiga sa kalsada. Si Kelly ay literal na nakalapat ang mga tuhod niya sa lupa at ang kanyang mga balikat ay nasa lupa rin. Talagang puok ang kanyang loob sa ginagawa niya. Malinaw mong rinig ang kanilang sigaw. Hindi siya magsasabi ng please. Please. Alam mo, si Peter ay humihingi ng tawad sa kanila o kung ano man, humihingi siya ng tawad sa kanya. Noong Mayo 2023 si Kelly Gravitt ay nag-post sa Facebook sa huling pagkakataon, isang larawan niya na may pasa sa mata. Kahit nawala ni Kelly ang telepono bago siya nawala, patuloy pa ring tumatawag at nante-text ang kanyang pamilya at kaibigan para makontak siya. Napagtanto ko pagsapit ng Mayo 12 na, hindi ko talaga siya makontak. Hindi niya ako tinawagan. Alam mo, may mali talaga. Mayo 11 ang kaarawan ko at dumating na ang kaarawan ko. Wala akong narinig mula sa kanya simula na mawalan kami ng komunikasyon. Pairing. Parang sobrang lakas. Pakiramdam ko may nangyaring masama. Alam mo, nung pumunta ako sa post office, kasi doon niya kinukuha ang mga sulat niya sa general delivery. May mga package siya doon mula Mayo 8 hanggang Mayo 12 na hindi niya kinuha. Kaya malaking babala na yon. Pumunta ako sa tinitirhan niya, di ba?
Mula nang mapalaya sa Cinderland, si Kelly ay tumira na sa pansamantalang kampo. Walang may gustong kasama siya, at ang bayani ng digmaan ay nagkampo mag-isa sa gubat sa isang pakanting lupa at naging lugos siyang walang kalaban-laban. Nakita ko ang nicotine vape pen niya sa lupa sa tabi ng kalsada at wala na rin ang sleeping bag niya. Kaya parang siya ay dinukot. Nagsumite si Jeff ng ulat ng nawawala sa Hawaii Police Department. Hindi inilista ng pulisya si Kelly bilang isang nawawalang tao na nanganganib kahit na kailangan niyang uminom ng gamot para sa kanyang traumatic brain injury at may PTSD siya. Na-assign ako sa detective, 2 araw lang siya nagtrabaho sa kaso. Tapos nagbakasyon siya ng 2 linggo. Tama ba? Pagbalik niya, 2 araw lang siya tapos nag-medical leave ulit ng 1 linggo. Pagbalik niya sa trabaho, 2 linggo siya nagtrabaho. Tapos nag-training siya sa ibang isla ng 1 linggo. Kaya may detective akong literal na wala roon. Alam mo, tinatawagan ko siya, tinatawagan ko ang kapitan, tinatawagan ko ang hepe ng police, tinatawagan ko ang deputy chief. Talagang naiinis na ako. Hindi ko maintindihan. Alam mo, Nagsimulang mag-imbestiga ang pamilya at kaibigan nina Jeff at Kelly. nagpunta ako kung saan-saan. Alam mo, nakisama at nakipag-usap siya. Dang tao. Nagpagawa ako ng palyeto at naglagay ako ng... Alam mo, naglagay ako ng $10,000 na pabuya sa mga polyetong yon. At pagkatapos ay tinaasan ko agad ito ng $1,000 na pabuya. Sinabihan ako ng vape shop na laging pumupunta roon ng anak ko linggo-linggo. Ngayong linggo, pumasok siya kasama ang isang hindi kilalang babae. Hindi pa namin siya nakita dati. Si Stefan, may video kami mula sa camera. Pwede mong sabihin sa pulis na kunin nila yon. Sinabi ko na ito sa kanila pero hindi nila kinuha ang video. Pinuntahan lang nila yon matapos ang 6 na buwan. Pero pasensya na, matabunan na ng bagong recording. Paglayon nung tag-init na yon, muling nakakita ang pamilya ni Kelly ng nakakabahalang video sa Facebook at ibinigay ito sa pulis. Ipinost ito ilang buwan matapos mawala si Kelly. 2 lalaki ang nag-uusap tungkol sa isa pang nasunog na kampo. Lumabas ang pangalan ni Kelly. Alam mo, tuwing may gumagawa nito ng mali, may masamang nangyayari sa kanila. Naalala mo, Kelly? At sinunog niya ang kampo ko? Hindi. Sinubukan ng lalaking to na sunugin at mamatay na parang isang piraso ng... Oo, palagi ko pinatay siya at madalas ko itong maisip. Ano ang nangyari sa kanyang huling mga sandali? Alam mo, mabilis ba yon? Masakit ba? Pinahirapan ba siya? Sinaksak ba siya? Binaril ba siya? Alam mo ba kung ano nangyari? Bigla na lang siyang nawala. Matapos mawala si Kelly, isa sa kanyang mga kaibigan ay ginawa niyang misyon na alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Sunod-sunod na mensahe sa Facebook ang natanggap ng kaibigan. Ibinigay niya ito sa pamilya ni Kelly at ipinasa naman nila sa pulis. Galing ito sa isang lalaking kakilala ni Kelly. Sumulat siya, "Nasaan si Kel? Ano ang 3 mong pangunahing hula kung saang lava tube siya?" Sumagot ang kaibigan ni Kelly, "Gusto kong malaman kung sino at bakit." Nagpatuloy ang tao. Madali lang kunin si Kel kapag nainom na niyang mga droga niya tuwing gabi at nawalan ng malay. Mag-ingay ka ng kaunti pa. Maniwala kang ikaw na ang susunod na target. Ikaw ang kasunod ni Kel sa kanilang hanay. Pwede kanilang itaboy palabas ng kalsada habang nakamoped ka. Iyan ang susunod mong kahinaan, kaya pwede kang maging biktima ng hit and run. Noong Hulyo ng 2025, natabuang patay ang kaibigan ni Kelly sa kanyang bahay sa Pahoa. Hawak na ng Dibisyong Pang-Imbestigasyong Kriminal ng Big Island Police Department ang kaso ni Kelly at sangkot din ang FBI. Alam mo, may sinabi sa akin ng kapatid ko na talagang nakakakilabot nung binisita ko siya doon. Na nasa dagat ako, may nawala akong alahas. Sabi niya, ganyan ang isla pare, kukuha talaga ng kahit ano sa'yo, parang sakripisyo na rin. Sabi niya, tinatanggap ng isla. Kaon ilalamon ka ng buhay. Hindi pa sinabi ng pulisya sa publiko kung naniniwala silang may foul play sa pagkawala ni Kelly. Pero hindi yun totoo sa mga kaso ni 54 anyos na Joseph Smivey at 41 anyos na Jennifer Schoen. Ayon sa pulisya, naniniwala silang may foul play sa pagkawala ng dalawa. Ngunit di nila sinabi ang dahilan.
Huling nakita si Smithy noong Mayo 2021 sa bahay niya sa Mountain View, katabing bayan ng Pahoa. Nakatira si Showen sa Pahoa at huling nakita sa kanyang bahay noong Hulyo ng 2022. Ilang taon na ang nakalipas, lumipat si Showen kasama ang 2 anak niyang lalaki mula Montana papuntang Big Island. Ilang sandali matapos siyang mawala, natagpuan ng pulisya ang kanyang pulang Hummer H3 na inabandona. Ang 2 anak niya na walang ina ay bumalik sa Montana para tumira kasama ang mga kamag-anak. Kagaya ito ng kwento ni William Bishop Sr. Ang 76 anyos ay lumipat sa Big Island mula Florida noong bandang 2020. Handa na siyang mag-enjoy sa kanyang pagreretiro, nakatira kasama ang kanyang anak at naglalaan ng oras sa kanyang mga apo. Gusto na lang niyang gugulin ang nalalabi niyang buhay ng masaya kasama ang mga apo niya habang nagpapahinga at nagre-relax. Hinahatid sundo niya ang mga apo sa paaralan at iba pang espesyal na okasyon. Noong Enero 22, 2023, nawala siya mula sa kanyang driveway kasama ang kanyang pilak na 2011 Toyota Corolla. Ang tatay ko ay nasa labas ng bahay at nililinis ang sasakyan niya. Nasa labas din ang pamangkin ko at naglalaro ng basketball. Nagdesisyon ang pamangkin ko na masyado na siyang naiinitan. Sabi niya, kailangan ko nang pumasok, magpalamig at maligo. Pumasok ang pamangkin ko, naligo at nagpahinga ng mga 1 oras. Pagkatapos, lumabas ulit siya at wala na si tatay. Hindi na niya yon pinagtakhan dahil si tatay ay dumarating at umaalis kung kailan niya gusto. Wala namang bawal. Kaya makalipas lang ng mga 1.5 o 2 oras, dumating na ulit sa bahay ang kapatid ko at nagtanong, "Uy, nasaan si tatay?" At sabi ng pamangkin ko, hindi ako sigurado. Naligo lang ako, tapos paglabas ko, wala na siya. Kaya nagpa siya ang kapatid ko na, tingnan natin kung nasaan siya. Sinubukan niya siyang tawagan. Pagkagawa niya noon, tumunog ang telepono ng tatay ko sa kwarto niya. Kaya pumasok ang kapatid ko at tiningnan at nandoon ang telepono niya. Nandoon ang pitaka niya. At nandoon din ang pouch niya kung saan nilalagay niya ang mga bitamina at iba pang maliliit na gamit. Lahat ng tao ay may dalang maliit na pouch kapag umalis. Tinawagan ng pamilya ang pulis para i-report na nawawala siya. Alam nilang kahina-hinala talaga ito. Sinuri nila ang ari-arian ni Bishop. Pabilis lang namin tiningnan ang ari-arian. Wala silang nakita. Malinis ng lahat. Nakipag-usap sila sa mga kapitbahay. Nandito ako dahil isa sa mga kapitbahay sa kali na ito ay nawawala. William Bishop, kilala mo ba siya? Huling nakita kahapon, bandang 2:00 at Bigla na lang siyang nawala. Pati mga dumaraang motorista pinapahinto. Magandang umaga po, sir. Nagkatanong lang po ako tungkol sa nawawalang kapitbahay ninyo sa kalsada. Ini-report ng anak niyang nawawala siya. Sinuri ng pamilya ang mga text at email ng kanilang tatay, pero walang palatandaan na balak ni William iwan ang pamilya. Hindi aalis si tatay dahil pamilyado siya at laging gusto niyang kasama kami. Isang buwan ang lumipas, noong Pebrero, may isang babae na dumating sa lokal na presinto. Nagmamaneho siya ng kotse, isang Toyota Corolla na kulay pilak na inamin niya sa mga pulis na hindi kanya. May mga droga sa loob ng kotse. Meth mismo. Puno ng basura ang kotse. May mga upos ng sigarilyo at mga pitaka na parang matagal nang ginagamit ng isang tao ang kotse. Nang sinuri ng pulisya ang VIN, natakpan ito ng isang piraso ng karton. Inalis nila ang karton, sinuri ang VIN, at laking gulat nila, ito pala ang kotse ni William Bishop Sr. Pero hindi niya plaka ang nakakabit. Ninakaw ang plaka. Batay sa tala ng pulisya, sinabi ng babae na kinuha niya ang kotse mula sa kanyang ina na nakuha ito 1 linggo bago iyon. Ayon sa ina, kinuha niya ang kotse mula sa lalaking may dreadlocks sa tabing dagat. Sinabi niya sa pulisya na namimitas siya ng niyog nang alukin siya ng lalaki na bilhin ang kotse sa halagang $5,000. Sinabi niya na sinubukan niyang imaneho ang kotse, sinundo ang kanyang anak na babae, tumigil sa isang lokal na grocery store at doon ninakaw ng kanyang anak na babae ang kotse mula sa kanya. Malinaw na may tao sa kotse ng matagal at nagkaroon ng oras para palitan ang plaka ng sasakyan.
At pagkatapos, noong Marso 2023 buwan matapos mawala si William, may nakakabahalang natuklasan ang mga investigador. Natagpuan nila ang presensya ng dugo sa buong kotse, sa sahig sa ilalim ng upuan ng driver at pasahero, sa mismong upuan ng driver at pasahero, sa mga cushion ng upuan sa likod at sa gitnang seatbelt. Nagpasya ang pulis na kailangan pang tanungin ang ina. Hindi na nila siya matawagan na yon. Noong Agosto 28, 2023, naglabas sila ng abiso sa komunidad na hinahanap si Roberta Perry, residente ng Big Island, para tanungin bilang saksi sa kaso ng isang nawawalang tao. Noong Setyembre 5, habang may ibang tawag ang mga pulis, aksidente nilang nakita si Perry. Palagi kong tinatawagan si Opisyal Leloy. Hindi ko alam, sabi niya para sa pagtatanong, pero hindi ko naman siya tinanong ng kahit ano. Bumalik ang opisyal sa patrol car at napansin ang alerto para kay Perry. Sinabi niya sa kapitan na kontak na siya. Isa talaga ito sa mga kapitan. Sige. Sabi niya naiiwan siya ng voicemail para sa'yo. Gusto niya ipaalam ko sa'yo na hindi ka arestuhin. Alam ko na, sige. Oh, alam mo, tungkol saan ba ito? Anak ko, alam mo, may kotse ako noon. Mukhang hindi naman nagugutom ang lalaking ito. Nakita ko siya sa MHC, kasama siya. At sinabing yon ang kotse na nawawalang lalaki. Sige, salamat. Magandang araw sa'yo. Noong Oktubre 12, napunta si Perry sa presinto para sa polygraph. Tinanong nila kung kinuha niya ang kotse ni William Bishop Sr. mula sa lalaking may dreadlocks tulad ng sinabi niya. Sinabi niya sa pulis na oo, pero ayon sa polygraph, nagsisinungaling siya at sinabi ito ng pulis. Sa loob ng ilang segundo, ayon sa tala ng pulisya, lubusang binago ni Perry ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, isang babaeng palaboy sa likod ng grocery store ang nagbigay sa kanya ng kotse. Kahit pabago-bago ang kwento ni Perry, pumasa siya sa lie detector nang tanungin ng pulisya kung sinaktan niya o alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Bishop. Matapos ang isang taon, nadiskubre ng pulisya na ang lahat ng dugo sa kotse ni Bishop ay hindi pala dugo ng tao. Kinausap ko si dating NYPD Detective Mark Pucci at isang pribadong investigador tungkol dito. Sabi nila, hindi ito dugo ng tao. Pero nagkalat ang dugo sa buong sasakyan. Paano mo ipapaliwanag yon? Iyon ang mong papaniwala sa akin na ang ilan dito ay maaaring nakontamina o nasira. Pero ang kahit anong dugo na makita sa kotse, kusaan sinasabi ng pamilya na ang ama ay napakamaingat, sobrang malinis at maayos na tao, malaking babala yon. Dahil kung aksidenteng nagkaroon siya ng kahit anong dugo sa kotse niya, malamang nilinis na niya agad yon. Ang mga pulis ng Big Island ay hayagang nagsabing nakakabahala ang pagkawala ni William Bishop Sr. pero hindi ito kahina-hinala. Kung may dugo sa kotse at sinasabi ng pamilya na bigla na lang nawala ang taong ito, alam mo yon, iniwan ang apo niya mag-isa sa bahay, pati ang telepono, gamot at pitaka niya. Paano hindi magiging kahila-hilala yon? Ayon kay Pucci, nakakabahala rin ang edad ni Bishop dahil ang mga retirado ay hindi basta-basta nawawala. Sa aming pananaliksik, nalaman namin na sa nakalipas na 5 taon, 13 kataong edad 65 pataas ang nawawala mula sa Big Island. Ang karaniwang edad ng mga nawawalang tao mula sa Big Island ay 44 na taong gulang, mas matanda kaysa sa typical na nawawalang tao na kadalasan ay nasa kanilang 20 o 30. Ang edad ay karaniwang itinuturing na lampas sa karaniwang edad ng mga taong kusang magsasapanganib. Sila ay kadalasan ay umiiwas sa panganib. At marami sa mga kwento sa likod nito ay nagpapakita na sila ay mga taong, alam mo na, matagumpay na natapos ang kanilang trabaho, karera o pagpapalaki ng kanilang pamilya. At sinasadya nilang piliin na pumunta sa Hawaii para, alam mo na, mamuhay ng payapa at mag-enjoy sa kanilang mga huling taon. Ang huling beses na nakarinig ang pamilya Bishop mula sa pulis ay 2 taon na ang nakalipas. Marso ng 2024 doon. Sinabi ng pulis sa kanila na isususpinde na nila ang kaso ng kanilang ama. Doon na nanawagan ng pamilya sa Facebook. Ang pangalan ko ay Jay Bishop. At nandito ako dahil ang lalaking ito, si William Bishop, ay tatay ko at nawala siya sa islang yon. marami nang nagpadala sa akin ng mensahe at alam kong ganoon din sa kapatid ko
ng mga taong nagpadala ng pribadong mensahe mula sa islang iyon na ayaw lumapit sa pulis dahil natatakot sila para sa kanilang buhay. At noong ika-10 ng Pebrero, 2025, nakatanggap ng kakaibang text message ang anak ni William na si Jay Bishop. Pasensya na kung istorbo ako. Kamag-anak mo ba ang nawawalang matandang si William Bishop? Sumagot ako, oo. Sabi ng lalaki, hindi ako magpapakilala. Pansamantalang, teleponyo lang ito. Pasensya na. Sagot ko, naiintindihan ko. Pwede ko bang itanong kung saan mo nakuha ang numero ko? Sabi niya, ayokong sagutin yan para sa sarili kong kaligtasan. At humihingi ako ng paumanhin sa ganitong paraan. Ito ang usapan na yon. Naniniwala ako, lilitaw din karamihan ng sagot mo. Kaya sabi ko, ayos lang. Ayokong malagay sa panganib ang kaligtasan ng kahit sino. Sabi niya, masampulis ang inaalala ko. Hindi ko ikinababahala ang matandang babaeng iyon. Naniniwala ang mga obispo na ang matandang babae ay si Roberta Perry. Isali ang pulisya pagkatapos mong makarating sa lugar. Hindi papasok ang pulisya nang walang search warrant, probable cause, at investigasyon. Kaya naakala ko ang tinutukoy mo ay ang kanyang mga labi. Sinabi niya, pagdating mo ron, tawagan ng pulis at manatili ka sa lugar. Kaya may pahintulot silang lumapit sa iyo sa ilalim ng search warrant o dahil sa exception ng exigent circumstances. Iyang ang tamang at pinakamabilis na paraan. Sabi ko, sige, lokasyon, tandang pananong, tandang pananong. Sabi niya, paano naman yung $800? Sabi ko, yung $800, tandang pananong. Sumagot ang nagte-text. Yan ang utang ng babae sa nagte-text. Kaya isinusuko ko siya kapalit ng utang niya sa akin. Bayaran mo muna, tapos siya ako ipapadala sa iyo ang longitude at latitude ng lokasyon na hinahanap mo. Sabi ko, mas malaki ang gantimpala para sa impormasyon na magdadala sa mga labi niya. Walang perang ilalabas hanggat di pa natatagpuan ang mga labi niya. Sabi niya, oo, alam ko. Ang gusto ko lang ay ang $800 ko. Sabi ko, pwede mong gawing patunay ang mensaheng ito. May inaalok akong gantimpala na mas mataas pa sa $800 na hinihingi mo. Kung makuha namin ang mga labi gamit ang impormasyon mo, tiyak kang babayaran. At hindi na siya muling sumagot. Natanggap ko ito nitong Pebrero ng taong ito at di ko alam kung saan niya nakuha ang numero ko. Parang naranasan na namin lahat ng emosyon at roller coaster ride sa loob ng 2 taon at kalahati. Naniniwala kami na wala na siya sa piling natin. Walang nakakita sa kanya, wala ring anumang kontak. Walang galaw sa kanyang bank account. Wala talagang kahit anong palatandaan na siya ay narito pa rin sa atin. Pero hindi ibig sabihin nito na susuko na kami sa pagsubok na magkaroon ng closure. Ayaw pa rin sumuko ng aming mga puso. Hindi kailanman susuko si Connie Fairbanks sa paghahanap sa nawawala niyang anak na si Landon Fairbanks. Katulad ng iba, may kaugnayan din ang kotse niya sa pagkawala niya. Ayon kay Connie, hulinging nakita ang 42 anyos niyang anak noong 7:00 ng umaga, Agosto 3, 2022. Si Landon, na may bipolar disorder, ay nagsabi ng nakakabahalang bagay kay Connie bago umalis ng bahay. Sinabi niya na baka mas mabuti pa raw para sa amin ni Dustin kung wala na siya. Sabi ko, hindi, Landon. Kailan mo napagtanto na parang Diyos ko, wala siya sa bahay? Mga bandang tanghali. Nandito ka, nag-aalala kung nasaan siya, bigla kang nakatanggap ng tawag. Tama. May tumawag na babae sa'yo. Ano raw sabi niya? Sinabi niya na nasa kanya ang kotse ni Landon. At ako naman parang, ha? Kasi hindi mo kilala ang babaeng ito. Hindi talaga. Ipinadala ng babae kay Connie ang larawang ito, ang huling larawan ni Landon Fairbanks na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Ano raw ang laman ng papel, sabi niya? Nakasulat doon na ako si Landon Fairbanks at ipapasa ko na ang aking kotse. Parang ganon, ipapasa ko ng kotse ko sa asawa niya kung ano man ang pangalan at isinulat ko rin ang numero ko sa papel. Tinanong mo ba ang babaeng ito kung paano niya nakilala ang anak mo? Ooh. At sinabi niya, hindi ko siya kilala. Sabi niya, alam mo, dapat mong kunin ang kotse.
At sabi ko, oo, pupunta kami para kunin ng kotse. Pero alam mo, gusto ko sanang makausap siya. Kasi sila ang huling mga taong nakakita kay Landon. Gusto kong malaman ang alam niya. Tinawagan mo ang pulis at sinabi, Sabi ko, alam mo, tingnan mo, nakatanggap ako ng tawag mula sa babaeng ito. Tungkol sa anak ko, si Landon Fairbanks. At na, iniwan niya ang kotse niya sa kanilang ari-arian. Ilang oras na lumipas mula nun. At wala rin akong naririnig mula sa kanya. Sabi ko, gusto kong may pulis na magpunta at tingnan ito. Sumakay si Connie sa kanyang kotse at pumunta sa bahay ng babae. Nasa driveway ang kotse niya, sa damuhan. Nasaan ito? Sa kanyang driveway. Pagdating mo, nakita mo ang kotse. Ano ang ginawa mo? Lumabas siya. At alam mo, tinatanong ko siya ng mga tanong tungkol sa kanya. Paulit-ulit niya sinasabi na nakaupo lang siya sa seawall. Hinihintay ang mga kaibigan niyang susundo sa kanya. Nakita mo ba siyang sumakay ng kotse kasama ang isang tao? Hindi. At talagang iwas siya sa sagot. Alam mo, tungkol doon, Kaya, anong nakita mo sa kotse? nakita ko ang kanyang backpack na hindi niya talaga iniiwan saan man siya magpunta. Nakita ko ang kanyang pitaka at ang kanyang telepono. At doon ako talaga nag-alala. Hiningi niya sa babae ang papel na hawak ni Landon sa larawan, pero tumanggi ang babae. Hindi niya ibinigay sa akin ang papel na yon. Sinabi mo ba sa pulis, pwede mong kunin ang papel? At sinabi sa akin ng investigador, alam mo, hindi namin pwedeng gawin yon. Ayaw nilang magalit siya. At sabi ko, wala akong pakialam kung magalit siya. Kailangan ko yung papel na yon. At bakit ayaw niya ibigay sa akin? Dapat meron kayong papel na yon kay mga pulis. Ebidensya yon. Hindi nakuha ng pulis ang sulat mula sa babae. Walang sense yun. Malaking posibleng pagkukunan ng impormasyon yon na dapat sa amin masusing inimbestigahan. Alam mo yon. Pati na rin ang buong interaksyon. Alam mo paano siya napunta ron. Tapos yung pag-contact niya sa nanay at yung balak niyang isauli ang kotse. Parang hindi totoo yun kasi bakit mo hahayaang mangyari ang kumbaga transaction na yon tapos bigla-bigla mo na lang gustong umatras. Alam mo, kaya ko nasabi yon, malaking babala na may masamang nangyari sa kanya pagkatapos ng litratong yon. Imbes nito, nagtung mo ang pulis sa kalapit na dalampasigan at tinanong ang mga tao kung nakita nila si Landon. Bumaba lang sila at naglakad-lakad. Tapos sinabi nila, hindi namin siya mahanap. Kaya alam mo, nasa hustong gulang na siya. 42 na siya. Umalis lang siya mag-isa. Walang nahanap ang mabilisang paghahanap gamit ang aso. May nangyayari dito sa Big Island. Sobrang dami nang nawawala na parang bigla na lang naglalaho. At karamihan sa mga nawawala dito sa Big Island nitong nakaraang 5 taon ay mga taong kagaya ni Landon Fairbanks, mga puting lalaki. Sa 93 kaso na sinubaybayan namin, mahigit kalahati, 42 ay mga puting lalaki. At sabi ni Pucci, may isa pa siyang napansin. Mukhang may 1 o 2 babae na kasali sa direktang pangangalaga ng lahat ng mga sasakyang ito. Alam mo, parang pattern na yan mismo. Kung ako nasa Hawaii Police Department, siguro titingnan ko ang pattern na yon na tinatawag nilang quote-unquote namumuhay ng hiwalay sa sistema at umaasa sa likas na yaman. Pero hindi pa sapat yun at baka kailangan pa nilang manghiram ng mga sasakyan. At alam mo na, kung may taong kasama ron, collateral damage na lang yon. Habang hinahanap ng Hawaii Police Department ang halos 100 nawawala sa nakaraang 5 taon, may sarili rin silang mga suliranin. Ayon sa pampublikong tala, mula 2021, hindi bababa sa 100 opisyal ng departamente ang natanggal dahil sa pananakit, pagmamaneho ng lasing, pagnanakaw, panliligalig, pagnanakaw gamit ang dahas, sexual na pag-atake, ilegal na pagpasok,
pakikialam sa ebidensya, at pamemeke ng talaan. Ipinasa na ang mga kasong iyon sa mga taga-usig. 12 na ang iba pang opisyal ang nasuspinde dahil sa maling asal, gaya ng hindi pag-activate ng body-worn camera, pagtatapon ng ebidensya at labis na puwersa. Bukod pa dyan, kulang din ang departamento ng 75 opisyal. Sa isang isla na 4,000 milya kwadrado ang laki, kasya rito ang lahat ng ibang isla ng Hawaii ng halos 2 beses. Napakahalaga ng sapat na tauhan, lalo na kapag sinusubukan hanapin ang mga taong bigla na lang nawala na parang bula. Dito, sobrang dami ng kailangang gawin ng mga pulis kumpara sa bilang ng mga pulis na meron kami. Kailangan magkaroon ng isang task force na particular na itatalaga para sa mga nawawalang tao. Na binubuo ng iba't ibang ahensya na kayang magsiyasat ng malaliman, na may mga taong kayang tumingin sa mga website na ito at gawin ang ginagawa namin araw-araw. Dapat ay may mas malalim pang kwento dito kaysa sa mga naimbestigahan o nalaman noon. Simula, 2,026 mas pinaigting na ng departamente ang kanilang recruitment efforts, pinapabuti ang kanilang community outreach work, at sinusuportahan ang mas mataas na edukasyon para sa kanilang mga opisyal. Umaasa ang mga pamilya ng nawawala na muling bubuksan ng departamente ang mga kaso ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilya ni Shanice Ogada Storinger, na 29 taong gulang, ay isa sa mga patuloy na umaasa. Bago siya nawala, si Shanice, inang may 2 anak na babae, ay gumagamit ng droga at napasama sa maling barkada. 3 araw bago siya nawala, inatake si Shanice ng isang lalaki at babae. Pinagtulungan nila si Shanice at sinubukang sakalin. May lubid siya sa leeg ni Shanice. Habang sinasakal niya si Shanice, dumating ang girlfriend niya mula sa lugar at hinampa si Shanice sa tainga at ulo gamit ang isang malaking florera o kung anuman. Nandun si Shanice para makawala. Tumawag si Casper. Inaresto ng pulis si Shanice at kinasuhan siya ng pananakit. Pagkalipas ng 3 araw, nawala si Shanice. Ika-9 ng Hulyo, 2023, namumulot ng opihi si Shanice, kasama ang kanyang pinsan. Ang opihi ay mga Hawaiian na talaba, isa itong delicacy. Delikado ang pamumulot ng opihi dahil pwedeng matangay ng alon ang tao sa dagat. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ni Shanice na iyon ang nangyari sa kanya. Sinabi niya na nasa sasakyan si Shanice at inaayos ang lalagyan niya ng opihi at pumunta siya sa kanan ng sasakyan habang gusto ni Shanice na pumunta sa kaliwa. Sinabi niya kay Shanice na huwag dumaan doon. Magkasama lang tayo. Sabi ni Shanice, dadaan ako doon para mas marami tayong makuha sa maikling oras. Umalis siya at naiwan si Shanice sa kotse. At nung bumalik siya, wala na si Shanice doon. Hindi na siya bumalik kaya naglakad siya sa kabilang direksyon para hanapin si Shanice sa baybayin. Pero hindi niya ito nakita. Tumawag ang pamilya sa Siam na isang-isang at pumunta sa dalampasigan para hanapin siya. Pero hindi nila siya nakita. Kinabukasan ng umaga, nagpadala ang pulis ng mga aso doon. May dala silang mga gamit ni Shanice mula sa bahay ko. At ginamit nila yon para ipaamoy sa mga aso. Sabi ng pamilya, nakuha ng mga aso ang amoy ni Shanice sa parking lot. Kaya nasundan ng aso ang amoy niya nang bumaba ito papunta sa kotse. Kaya hindi siya nakarating sa baybayin. Ayon sa pamilya ni Shanice, sinabi ng pulisya na suspendido rin ang kaso niya. Masakit itong katotohanan para sa pamilya ni Shanice at sa kanyang 2 anak. Sa kanyang 5 kaarawan, iisa lang ang hiling ng anak ni Shanice. Hipan mo ang mga kandila mo. Ano hiling ma? Sana magkaroon ako ng pera. Ang gusto ko lang sa ngayon ay na maibalik sa 2 pamangkin ko ang kanilang ina. Nakakaawa talaga sila para sa akin dahil araw-araw palaging nagtatanong ang bunso. Hinihiling kay Jesus ibalik si Mami. Araw-araw nagdarasal sina Heather at Brett Eckley na matagpuan ng anak nilang si Tyler Raykovsky Eckley. Ang lakas ko ay galing sa pag-asang mahahanap at maibabalik siya sa bahay.
Lumipat si Tyler sa Big Island mula Minnesota noong 2023. Siya talaga yung batang alam mong aalis dito at alam mo yun, pupunta sa lugar kung saan siya makakalakad sa buhangin. Alam mo, sobrang mahal niya ang dagat at lahat ng bagay tungkol dito. Huling nakita siya noong Biyernes, Agosto 2024 sa Pahoa. Huli akong nakipag-usap kay Tyler noong Martes, bago ang Martes na nawala siya. Hindi siya maayos ang kalagayan sa pag-iisip. Hindi ko naman inakala na magpapakamatay siya, pero hirap talaga siya manatiling malinis. Alam ko na dumalo siya sa NA meeting niya, nung gabing yon, sa Pahoa. At pagkatapos, may nakakita sa kanya noong Biyernes. Nung Linggo, 11 doon ako nakatanggap ng tawag mula sa Hawaii Police Department na may nag-surrender ng mga gamit niya. Sinabi ng tao na nakita nila ang gamit ni Tyler sa mga bato sa tabi ng tubig. Nag-post ako sa Facebook at naghanap ako ng kahit anong Hawaiian site o Big Island site para ipaalam sa lahat. Akala ko kasama niya si Ohaya, ang aso niya. Kung ganoon, ede. Alam ko na ayos lang siya, siguro. Pero pagkatapos, nakita ko sa isa sa mga site na may nakakita sa aso niya at inuwi ito sa kanila. Kasi palakad-lakad lang siya sa lugar kung saan siya nawala. Kaya doon talaga ako nagsimulang mawala ng pag-asa. At alam mo, may mali talaga. Pero sa mga usapan namin ng ilan sa mga kaibigan niya at iba pa, sinabi niya, ang saya ko na may uhiya ako. Hindi ko siya kailanman iiwan, alam mo, hindi ko siya iiwan. Nagsumite si Heather ng ulat tungkol sa nawawalang tao. Nakipag-usap sila sa mga tao sa Kalani Retreat Center na nasa tapat ng kalsada mula sa lugar ng pagkawala niya. Hindi ko alam mo, sinabi nila na may nakakita sa kanya noong Biyernes ng umaga sa mga bangin, parang nandoon siya sa mga bato sa ibaba. At wala siya sa matinong kalagayan nung oras na yon. Kilala ko yung isa sa mga nagtatrabaho doon, isang babae ang nag-abot sa kanya ng tubig at parang granola bar or kung ano man. Sabi niya, sinusubukan niyang mahimasmasan. Nakakainis na walang sinuman ang nakakuha ng footage mula sa mga camera ng retreat center. Pagdating ng mga pulis, sabi nila, napalitan na raw ito. Natapos ang lahat. At iyon talaga ang kailangan namin. Nang nakuha namin pabalik ang mga gamit ni Tyler mula sa ebidensya, may mga nakakatakot na mensahe at voicemail sa kanyang telepono na nagbabanta sa kanya dahil may utang siya sa kanya mga 4 o 5 buwan bago ito nangyari. May ilang mga tulak ng droga na humahabol sa kanya. Ginawa namin ang lahat ng posible noong panahon yun. Nagdikit ng mga flyers, kinausap ang kahit sino na nandun sa lugar na yon. May isang lalaki na tumulong sa amin gamit ang kanyang drone. Pinalipad niya ito sa kahabaan ng baybayin. Wala kaming nakita. Pakiramdam ko parang nabibigo ko siya dahil hindi pa rin namin siya makita. Alam na alam ni Holao Leslie Yap kung ano ang nararamdaman niya. Maraming bagay tungkol kay OA ang gusto ko. Na maalala ng lahat. Ibig kong sabihin, pasensya na. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Earl Owa Hind, isang mangingisda, ay nawala noong Abril 2025. Huling nakita siya sa bangka. Mahilig siya sa dagat at buong buhay niyang naging mangingisda. Galing kami sa pamilyang mangingisda. Natuto si OA mag-surf bago pa siya natutong lumangoy. At lugos ang tiwala ko na kung nasa dagat man siya, ganun siya kagaling na mangingisda. Kaya niyang mabuhay kahit ano pa ang kondisyon. Ayon sa kaalaman ng kanyang pamilya, hindi siya lumalabas ng 10 oras ng gabi. Pero ayon sa huling taong nakakita sa kanya, ang kanyang tripulante yun daw ang ginawa niya noong 7 ng Abril. Lumabas siya sa dagat ng 12:30 ng madaling araw at hindi na muling bumalik sa Pampang. Natulog ang tripulante sa truck niya at kapatid ko naman sa sarili niyang truck.
Narinig ng tripulante ang kapatid ko na umaalis ng 2:30 ng madaling araw. At ayon daw sa kanya, tinulungan niya ang kapatid ko na ilunsad ang bangka niya. Nagkaroon ng malawakang paghahanap mula sa Hawaii County Fire Department at Coast Guard sa loob ng 5 araw. At pagkatapos noon, nag-set up ang pamilya namin ng GoFundMe kung saan ginamit namin ang nalikom para mag-hire ng mga tao na may eroplano at longliners. Kung nasa dagat siya, paano nila siya hindi natagpuan? Naghahanap sila sa lahat ng sulok pero wala silang nakita. Walang bangka, walang piraso, wala talaga. Paano mo ito hinaharap na yon? Sa pamamagitan ng pagsulat ng kanta para sa kanya. At alam mo na, tinutugtog ang mga ito sa social media. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ito ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pinananatili nitong buhay ang pakiramdam ko na sinusubukan kong panatilihing buhay ang alaala niya at ang pangalan niya hanggat maaari. Kaya ako nandito ay para mapanatili ang kamalayan na nawawala pa rin siya. Para rin sa iba pang mga nawawala dito noon pa. And we'll carry